at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab na mga balita. Unahin po natin makasama ang naglalagablab na balita sa Quezon City. Nagtipon-tipon na mga ina para mag-rally sa Quezon City Memorial Circle bilang paggunita sa World Environment Day. Ito po ay pinaunahan ng mahigit sa 100 miyembro ng Green Moms, koalisyon ng mga ina na nagsusulong ito ng breastfeeding at pagkonsumo ng organic food. Layo na nasabing protestang kondenhin ang pag-aaroon ng genetically modified rice o GMO na kung tawagin ay golden rice. Bitbit pa ng ilang ina ang kanilang mga batang anak na nakasuot pa ng costume na nagpapakita rin ng pagtutol sa GMO golden rice. Ayon kay Green Moms Convener Velvet Escadio Rojas, mga organic food lamang at pagkaing natural tulad po ng breast milk ang nakapagbibigay ng sapat na sustansya sa mga bata. Git pa ng grupo ang golden rice ay sinusulong ng GMO proponents bilang solusyon sa vitamin A deficiency pero magagamit daw itong feeding trials lalo na sa mga developing country. Yan. Sus Marios. Patay ang isang lolo. Patay sa sarap ang isang lolo matapos na matagpuang patay sa isang hotel dyan sa Quezon City. Ang biktimang si lolo ay nakilalang si Ernesto Balibag, 63 gulang, 3 taong gulang, taga Guadalupe Nuevo, Makati. Dito lang. Dito sa ating patay. Lumayo pa siya. Ang dami ditong motel. Nag-check-in si Balibag sa Nice Hotel sa Cubao. Bandang alas 9:15 kamakalawa ng gabi. So, nung kwanto? Lunes. Tama, no? June 15. June 15. Nang sumunod daw ang isa pang lalaki sa kwarto nito. Lalaki. Matapos ang 10 minuto. Sa kuha ng CCTV, nakita na lumabas ang hindi nakilalang lalaki pasado alas 10:52 na ng gabi. Nang matapos ng 3 oras na short time, ay ilang beses na tinawagan ang kwarto ni Lolong Balibag. Pero walang sumasagot. Nang buksan ay nadiskubreng wala ng buhay ang biktima. Wala namang nakitang bakas sa baso ng katawan ng biktima at indikasyon na ito'y sinaktan o pinaghirapan mo lamang hanggang mamatay. Pero wala. Lola pala. Mga balita. At ang Pangulong Pinoy, wala hong balak gawing puppet ang Kongreso? May balita si Deo de Guzman. Deo, i-radyo mo. Walang balak si Pangulong Noynoy Aquino na gawing rubber stamp Congress ang mataas at mababang kapuluan ng Kongreso. Ito ang tugon ng palasyo sa aligasyon ng mga miyembro ng oposisyon na plano umanong hawakan ng Pangulo sa liig ang Kongreso. Ito ang sinabi ng mga taga-oposisyon ng personal na i-endorso ni Pangulong Aquino si House Speaker Sonny Belmonte na manatili sa kanyang posisyon sa pagpasok ng 16th Congress at nabatid naman si Senador Franz Drilon ang napabalitang mauupo bilang kapalit ni Senate President Juan Ponce Enrile sa pagpasok ng 16th Congress. Ayon kay Communications Group Secretary Ricky Carandang, kailanman ay hindi naging puppet o sunod-sunura ng mga nakaraang Pangulo ang mga naging leader ng Kongreso. Sinabi din ito na normal lang naman sa isang demokratikong bansa na masunod ang desisyon ng mas nakararami sa isang usapin. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang. Para sa DZXL 558, Teo de Guzman. RMN. 41 isang kongresista ang pasukan nga lang ngayon, pero itong mga yan ay itong mga to gagraduate ngayong araw. May report si Conde Bata. Conde, i-graduate, i-radyo mo. Aabot nga sa 41 o 41 na mga kongresista ang gagraduate ngayong araw bago ang sinidya adjournment ng 15th Congress. Ayon kay House Public Relations and Information Bureau Executive Director Rica de la Cuesta, 38 sa mga kongresista ang nagagraduate ngayon ay dahil natapos nilang kanilang 3 termino, habang 3 pa sa mga gagraduate ay mga yumaong mambabatas na sina Congressman Iggy Arroyo, Antonio Diaz at Florencio Vargas. Sinabi nito na ang mga kamag-anak na lamang ang tatanggap
magtatanggap ng mementos para sa mga namayapang kongresista. Ipagkakaloob naman sa mga mamabatas na gagraduate ang congressional plaque, medal at hard copy at audiovisual copy ng kanilang mga legislative performance. Nilinaw pa itong hindi lamang ang mga third-termer na mga kongresista ang makakatanggap ng pagkilala, kundi pati na rin ang mga second at first-termer congressmen. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Sa panggrupo ng stranded OFW sa Riyadh, dadating sa bansa ngayong araw. May balita si Joy Sadra. Joy, si Radyo mo. Bukod sa 137 Filipino repatriates mula Kuwait at Syria na dadating ngayong araw sa bansa, isa pang grupo ng stranded OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang dadating ngayong hapon sa NAIA 1. Alas 5:15 mamayang hapon dadating ang 7 repatriates sakay ng Gulf Airs. Kahapon na 15 kababaeng OFWs na kasama sa stranded sa Riyadh ang dumating sa bansa. Sa kabuuan, 81 ng OFWs mula Riyadh ang nakauwi ng bansa at patuloy ang pagproseso ng Philippine Embassy sa repatriation ng iba pang overstaying OFWs bago pa man sumapit ang July 3 deadline ng Saudi government. Kasama mo sa NAIA para sa DCXL 558, Joyce Adra, Tatak RMN. Salamat, Joyce. Mga eskwelahan sa barangay Matalam, North Cotabato, wala pa rin pasok dahil sa gulo ng MILF at MNLF. May report si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng MNLF na natiling walang pasok sa 3 eskwelahan sa barangay Matalam, North Cotabato. Ayon kay Hilton Hermoso, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, nakakalat pa rin kasi ang may hinihinalang 300 armadong MILF sa barangay Marbel, Ilian at Silada na lugar ng MNLF. Sa ngayon, ayon pa sa opisyal, binibigyan ng pagkakataon ng lokal na pamahalaan ang MILF na kusang loob na umalis sa lugar dahil kung hindi ay mapipilitan na silang utusan ng pulis at militar na tugisin ang armadong grupo. Matatandang nagsimula ang tensyon sa lugar nang dumating ang mga miyembro ng MILF sa lugar para magsagawa nga ng peace forum sa MNLF territory, pero pawang mga armado kung kaya umalma ang mga miyembro ng MNLF sa lugar. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Okay, sigaw muna. NBA Update. At ngayon, handang-handa na po ang 4-time NBA champion San Antonio Spurs para sa Game 1 ng NBA Finals laban sa defending champion Miami Heat. Matagal na rin naghahanda ang Spurs matapos masweep ang Memphis Grizzlies sa Western Conference Finals. At napatid po na malaking bagay para sa Spurs ang mahabang paghihintay. Nilinaw naman ng Heat na hindi sila matatakot kahit mahaba naging pahinga ng kalabang kupunan. Ang Miami versus San Antonio Championship Series ay magsisimula na sa Biyernes. Bakbaka na. NBA Update. DZXL Showbiz Balita. Ako ka, Loli, may babati lang ako yung mga mister na baka mamaya pagdating nyo sa bahay, wala na ho kayong gana para pansinin si Mrs. bago matulog, ha? Mahirap yan. Para ho kontrahin yan, mag-robust ka, kaibigan, ha? Mag-robust ka na. Taglay ho ng robust ang L-arginine at horny goat weed. Ang robust ay nagpapasigla ho kay mister para may lakas at lambingin ulit si Mrs. Para higit pang impormasyon, mag-text sa Robust Hotline 0909-3333-333. Robust Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig tulad namin at hindi umurong sa anumang laban. Ito, hindi umurong kahit umulan, Loli. Hi, Loli. Hello everybody and everywhere. Kailangan ba talaga magganyan ako para ma-feel ko yung aking how I sound, ha? Kasama yan sa Kasama sa oo. Hello Alex. Eto na ang aking showbiz. Ang aktor na si Carl Guevara. Kilala niyo siya? Kinumpirma na niya na MU na nga sila ng actress na si Chris Bernal. MU means now, magulong usapan? Malaswang ugnayan? Ganun?
Why are you so bad, ha? Paano Raylene? yun, Loli? Ano yung ibig sabihin ng MU? Magulong usapan. At saka malaswang ugnayan. Sapul na sapul. Mukhang ulol yung gumawa nito, ah. MU. Para, ganun ba? Galing na nagsulat yan, ha? Oh, MU, yun. Dati mag-un lang yan, di ba? Mag-una, kaya, ano yan? Well, sabi ni Carl, ayaw naman daw niyang madaliin si Chris para official nang maging sila. Linaw ni Carl na masaya na sila ni Chris na magkasama at may pagkakaintindihan kahit wala pang label ang relationship nila. Meron palang ganun nila label. May label lang yun, eh. Para kang dilata lang, ano? Nasimulan ni Hot- Angel yan. Oo, ang ganun ba? Angel Oxin, di ba? So merong hot and spicy at saka merong May chili con carne. chili con carne na label. Wow! I like it, huh? Samantala, good news sa mga fans naman ng Glee. Glee, ito'y sa TV, cable, wala sa libreng channel. Bibisita daw dito yung mga stars ng Glee. Ito'y sina Jacob, artist, Melissa Benoist, tama ba? Dean Geyer at Becca Tobin. Na maglilibot pa sila sa 3 mall sa Metro Manila. Itong mga yan ay yung mga bagong cast. Sa ika-4 na, mga bago na. Hindi yung mga talagang original. Maganda yung andun yung mga original, di ba? Oo. Kasama nila sa nasabing event ay ang mga artista sina Enchong D, Buddy Oberas, Catherine Bernardo, Weng de la Peña, Julia Montes at Joseph Marco. Yung dalawa doon ay wala, magulong usapan lang talaga sila. Oo. Malugo, oo. Huwag mo lang sabihin yung pangalawang meaning. Anyway, that's my showbiz ngayong tanghali. It's me, Lonely Papa Rapapa. Kasi parang sinubo tayo. Sama-sama tayo dun. Kasama tayo sa cast. Pwede. Minsan-minsan, malay mo, baka mangyari yan. Di ba? Mga outcast tayo. Kailangan natin sama pwede mag-audition para maging artista tayo. Pwede. Somebody. Maraming talent show. Madulas, Mga reality. ang balita. Pwede yun. Search. Himaga. Oo, pwede yun. Ito, artistahin din to. Talaga, sa rated pa lang. Rated pa lang, Bawal pangalan pa nang lang. panoorin ng mga bata. Kaya nga, di ba? Bawal panoorin ng mga matatanda. Oo. Dahil baka parang si Lolo kanina na check-in. Di ba? Natuluyan ba? Oo. Sabi ni Sirbay nag-react sa Marie. Someone special. Someone napareact, special. Sabi niya, Ang sabi ni Samuel pati si Lance 2013, nasobrahan daw si Lolo. Sobrahan ba si Lolo? Delikado yan. Diba? Dapat hinay-hinay lang, di ba? Tama na. No, eto na nga, good afternoon everyone. Eto, kung noon kalapati lang ang ginagamit na pang-deliver ng mga bagay-bagay, ngayon naman mga pusa na ang Pusa? trending. Yes, courier pets sa ngayon. Nahuli ng mga pulis sa isang bilangguan sa Russia ang isang pusa na may dalang 2 cellphone, battery at charger na nakakabit sa katawan nito. Sa mga bagay na hindi pinapahintulutan sa mga bilanggo. Di ba? Utak talaga nila. Ito ay matapos mamataan ng mga pulis ang pusa na paakyat sa bakod malapit sa bilangguan noong Martes na may nakatape na package sa likod nito. Pero nga dito sa Pilipinas kahit walang pusa, 'di ba may cellphone yung mga bilanggo. Nakakalusot talaga sila. Lalo yung mga VIP. Hindi ko alam. May ebidensya ka? Wala. Masama yung magbibintang ka. Wala kang Narinig ebidensya. ko lang. Bulong-bulong lang sa akin. Oo. At least eto Depensa agad. mga pusa pa yung pinagde-deliver nila ha. Yung mga nakikinig sa ating kwan, preso ngayon. Sama yun, di ba? Oo, baka yung iba nga nakakapag-text ata eh. May ebidensya. May ebidensya ka ba? Nakakapag-react ba ata? Hindi nga, sabi nga lang. Pero wala akong ebidensya. Eto nga, ayon sa mga polis, kamakailan lang ay nakahuli rin sila ng pusa na pinagkabitan ng pakete naman ng droga. Ngunit ngayon lang sila nakita ng pusa na pinagpapadala ng cellphone. O, diba? Pwede yung mga pera siguro ipadala na lang din sa pusa pag ipapadala mo sa mga minamahal mo. nilalagay, no? Sa Oo, balat. sa likod. Tinatahi. Tinitape po. Tinitape. Hindi naman tinatahi yung mga pusa, kaya hindi naman sila nasasaktan. Napakatanga naman nila. Ang pusa, no? Bakit? Pusa yung ginamit. Bakit? Ano ba dapat? Kung sa lugar ng lolo ko, daga ginagamit. Daga? Oo. Ano pinapadala? Ay, Load. Load? Social! Oh, teki yung daga sa inyo wala yun sa Social, lolo ko.
Lolo mo, ano? Ano Tama na? Nako, lolo talaga. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DCXL News Center. Rated R, tatak RMN. Hey, rated R. Ako may kwento. Sa lolo mo na naman. Oh, hindi. Iba na. Ito daw, timing na time ito kasi bago tayo magtapos, ha? Sige na, Konting sige kwan lang, ano? Total, wala naman pakialam si Rod Marcelino kung mag-overtime tayo, eh. Di ba? Mas gusto niya nga daw yun, eh. Di ba? Ito, hindi, ganito. Hindi, may kwento. Umalis na si Rated R, ha? Oo. Ano daw yung ayaw na ayaw nung marinig mula ho sa inyong mga sa teacher ho ng inyong mga anak sa eskwelahan sa unang araw ng pasukan? Ano daw yung mga ayaw na ayaw nyong marinig sa mga teacher? Pag sa classroom, Oo. na ikakwento sa inyo ng anak nyo pagdating, di ba? Pangatlong araw tayo. Ang 5 daw yan. Ba? Una, Top 5. Top 5. Sabi ng teacher, Okay. mga bata, ito daw, ayaw na ayaw yung marinig yan. Mga bata, maglabas kayo ng tigsa 10 piso. Kailangan nating bumili ng bagong flower vase, paso, floor wax at doormat. Wala pa rin ang in-order kong chok. Yan. Top 4. Top 4. Sinong nanood ng The Bus kahapon? Ano ang masasabi nyo kay Charis na tomboy na raw ngayon? Joseph, ayaw mo nga yan. Ayaw ko yan. Pag magulang ako. Ano ba sus. natutunan mo? Pangatlo. Oh. Pasensya, ngayon lang nag-advise si Mayor at ang DepEd, parating daw yung napakalakas na bagyo. Oo. So in 5 seconds, nandyan na siya. Hala, uwian na. Yan. Pangalawa. Top 2. Top 2. Mula ngayon, hindi na ako magbebenta ng tosino. Promise. Tayo dito. Sinong may gusto manood ng Iron Man 3? Maganda yon, meron akong copy dito, Blu-ray pa. Gusto nyong bumili, tag 100, 3. Ano, Blu-ray? No, 3, 100. Blu-ray. Blu-ray. Nag-grade kahapon sa Quiapo eh. Blu-ray. Timing rin pala eh. Sakto. At ang number 1 thing, eso pa ha, numero 1 na ayaw yung marinig sa teacher sa unang araw ng pasukan. Girls, boys, dating gawi, Section A sa ilalim ng punong mangga. Section B sa ilalim ng puno ng nara. Yes, moms. Section C, meron pa. Section C, bahala na si Lord. Ay, sus, Gino. Yan daw yung mga ayaw na ayaw nyo marinig sa mga teacher, ha? Salamat, ha? Yan yung mga kaibigan natin dyan sa papatawa ng professional heckler. Ay, magaling yan mo yan. Oh. Thank you. Dire-diretso ang mga patawa na hindi naman nakakatawa. Uy, sino yan? Sino? Kaupo dun sa loob. May dumaan, no? Wala. Dire-diretso na ho kami mga kasama at mabisita natin. Wala pa, sabi ko sa'yo, wala pa si Rod, eh. Wala pa. Ituloy nyo ang pananghalian nyo. Traffic, ha? Dire-diretso tayo mga naglalagablab. Balitan, tatak, RMN. Muli inyo napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Tanghali ho ngayon ng Miyerkules, June 5, 2013. Sama nyo po ang serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako po si Buddy Obera. At from the city of Samuel Luceres Primo Hermano, Weng de la Peña. Ang classmates tayo po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 12 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.